Yun ang pinakamalaking nakakuha. Meron nga daw mga 1.9, kaya 3 seats na nakuha po nila. So dito po sa vendors party list na ito, assuming lang na makakuha sila ng 1.8 million votes at makakuha po ng 3 seat, hindi uupo itong Paris vendor. Kasi pang-apat siyang nominee eh. Maliban na lamang kung may mamatay sa tatlo, o kaya po naman meron doon eventually po mag-resign o makowaran to. Hindi ba? That's the practicality of it and the reality of it. So, si Diwata pang-apat. Yun ang pong tanong namin dito, no? Kung ito hubang mga bagay na ito ay naiunawaan po nating lahat. Okay. Tanong, sino yung number 1 nominee? Yan. Sino yung number 2 nominee? At sino po yung number 3 nominee? Kasi kung yung number 4, no doubt, na kumakatawan sa vendors, sino yung tatlo na uupo? Yan, sa mga vendors na nakikinig ngayon, ha, makinig kayong mabuti ho. Kasi kahit na po ano pa ang ating uri ng trabaho, opo, hindi po mahirap unawain ang mga bagay po na nangyayari sa ating bayan kung atin lang pong gagamitin ang ating pong mga isipan. Kung tayo po'y mag-iisip-isip ng mas malalim, hindi po ito mahirap intindihin, okay? So mamaya po, sabihin na natin kung sino-sino ito. Bilang patikim po lamang sa ating diskusyon para mas maunawaan nga natin ito pong nangyayari ngayon sa party list system election na ito na may mga nagpapanukala na nga po na panahon na para po natin baguhin. At hindi ito mababago kasi kailangan mo ng batas. Sino ba ho naman ang mga mambabatas naglilikha ng batas na makakaapekto sa kanilang personal interest? Parang dynasty, di ba? So anong kailangan dito? Kailangan dito taong bayan na. Ang magkusa dito at mag-ingay na tama na po ito. Sobra na po ito. Okay? Think about it. True FM. Hay! Grabe. Sabi ng mga kapatid natin dito, diretsuhin nyo na. May nag-comment. So parang ang dating kung fourth nominee siya, ginagamit lang si Diwata? Hindi ako nagsabi niyan. Oo, ganun Wala ba? akong sinasabing ganyan. Kasi nga Ayun sabi ang ko, sabi dito sabi nung ko ginagalang ko nagko-comment. nga, Yun di nga ba? eh, oo. Oo, ang kanya pong, ang kanyang paglahok dito po sa... Kasi Pero nga, bakit nga hindi ginawang first nominee? Siya yung totoong vendor. Ha? Bakit fourth nominee? Kasi kung ikaw na vendor, gusto mo may representante ka sa lower house. Pero yung representante mo na sige, bigyan totoong mo ng example. manininda, Sino yung first nominee? first nominee, ang pangalan po dito, ang tawag sa kanya ay si Tita Marilu Lipana. Sino siya? Si Tita Marilu Lipana po, base dun sa kanilang website sa Vendors Party List, ay asawa po ng kasalukuyang COA Commissioner Mario Lipana. Asawa ng isang Commission on Audit Commissioner. COA Commissioner. Na in-appoint ni dating Pangulong Duterte sa COA. Yes. Okay, so asawa siya. Asawa siya. Okay. Anong kanyang tinitinda? At saan siya nagtitindang Hindi ko sure. bangketa? Hindi ko sure. Yan ang maganda maitanong. Okay. At bukas ang ating programa sa kanila. Kung gusto nilang sabihin kung sa sila nagtitinda, maganda yung tanong mo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, kung manininda ka, maganda sa'yo yung vendors party Hindi, list. pero sabi nga ng Supreme Court, hindi naman kinakailangan maging vendor. Yun na nga ang sinasabi rin kahapon ni Attorney Romy Diba? Macalintal. Pero natatanong lang Basta tayo. ang advocacy mo ay tulungan ng mga manininda, pwede kang tumakbo na party list. Hindi, tsaka pwede rin ko sakasakali, bumibili ako sa vendor eh. Hindi Ano, dapat. Aaron? Teka Ha? lang. Tama, hindi. di ba, Aaron? Mali. Bumibili ako sa Baby, vendor. hindi ganyan. Araw-araw Kung akong- bumibili ka sa vendor, hindi vendors party list. Ano, dapat? Bumibili sa vendor party list. Ilagay mo, Consumer. consumer party list ka, hindi ka vendor. Pero malay natin, may tinitinda talaga siya. Hindi ba? At nag-iikot na pala sila ngayon sa mga markets. Pero, ang laging kasama ay yung second nominee at yung fourth nominee dun sa mga ikot nila. Okay. Yung isang nominee ng pangalan? Florencio Pesigan. Okay. Si Lawrence Pesigan. Ito ho muna ha. I-google po ninyo. Ayan. Oh. Kayo ho ang mag-research. I-google po ninyo kung sino itong taong ito. Okay? I-google po ninyo. Google. Alright? Google po yung pangalan. Siguro mas Lorenzo Pesigan News. Lorenz. News. Oo, May mga Lawrence yan. Pesigan. Okay, kayo na po muna. Hanggang dyan lang ho tayo muna. Ha? Kasi ito ho lamang ay isang case study, di ba? Sa vendors party list. Kasi nga, tandaan din natin na may nakaupo ngayon, jeepney, ha? Drivers. Oo. Party list po ito. Anong kanilang party list itong jeepney drivers?
Oo, yung ikinasal dito sa Balisin, yung kanilang pangalan noon? nominee. Ang tanong ko lang ho dito, opo, during the time na nagkakaroon ng deliberasyon, tungkol po sa problema ng mga jeepney drivers, diyan sa Kamara, di ba? Committee on Transportation. During the time po na may problema, no, ang ating mga jeepney drivers po na disenfranchised, tanong lang namin, tanong na ho ito nasaan ho kayo? Hindi, kasi namigay sila ng ayuda. Nagbigay sila ng tulong sa mga jeepney drivers. Okay. Opo, yan ang sinasabi ho namin, di ba? Ayuda. To ease the burden, but not to... So dito po lumilitaw sa case study ni Manong Ted Filon na parang or merong pong mga bagay na kaduda-duda. Dahil po yung mga first, second, and third nominee ay matataas na tao po, malalaking tao, hindi sigurado kung sila yung mga vendors. At pangapat pong nominee si Diwata. Ngayon, automatic yung tatlo na yun pasok na kung makaka 1.5 million votes sila. If I'm not mistaken, that was the assumption or yun ang sinabi ni Manong Ted Filon. Hindi po makakaupo si Diwata. Hindi siya makakaupo na bilang isang party list member. So ngayon, ang malaking katanungan po dito, si Diwata ba ay ginagamit lamang o talagang si Diwata ay isang legit na leader ng mga tinatawag nating vendors party list? O, di po ba? Kaya nga, palagay ko si Diwata po, para sa akin lang, si Diwata po ay isang diwata. O baka naman hindi na ganong bumebenta yung pares, lilipat na siya sa Kongreso. Hindi po, kidding aside, sana naman hindi po nagagamit si Diwata, no? Sana naman. So, maraming salamat po. Syukran. Reaction TV page po, nagbabalik. Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-reaction. Ito po, may naispatan po tayong mga trolls, no? Ginagamit ng mga trolls ng mga lahi ni Tambaluslos, 100% po ito. Pag may nakita po kayong ganitong pangalang sa inyong Facebook page, winawarningan ko po kayo, ito po yung mga trolls. Pilipinas Today, tapos meron po siyang ganito parang diamond dun sa sulok. Kung nakikita nyo po itong diamond sa sulok na to, yan. Pag may nakita po kayong post na ganito, may diamond sa sulok, nakita po ninyo? Ayan po, itong diamond sa sulok. Ibig sabihin po niyan, trolls po yan, marami po sila, hindi lang isa yan. Hindi lang isa, Pilipinas Today, ito po. Dito po tayo magre-react, no? Pilipinas Today, tapos meron pa ditong People's Tonight. Parehas din po yan, meron silang diamond, ayun, no? Meron silang diamond sa gilid. Parang diamond po siya, parang octagon. Ayun, no, meron sila. Pare-parehas po yan, People's Tonight. Isa lang po yan, isa lang may-ari niyan. Ito pa, isa pa to. Ayun, no, ito pong tinatawag nilang ito pong The World's Tonight. Ito po, ayan, no, meron din siya, oh. Kung makikita nyo dito sa sulok, ayan, ito. Pag nakita nyo po ito, wag po kayong masyado magpapaniwala kasi mga trolls po yan ni Tambaluslos. Ayan po, yan. Oh, The World's Tonight. Oh, pare-pareho po ang content ng mga yan. Tirain si Madam Inday Sara. Ito, unahin po nating mag-react dito, no? Mag-ingat po kayo sa mga page na to sa Facebook, ha. Pag nakita nyo po itong malaking parang octagon na to, yan, parang octagon na yan, trolls po yan, bayaran. Hindi po natin katulad yan. Ang mga page na yan, ginawa yan para pabagsakin si Madam Inday Sara. Kaya pag may nakita po kayong trolls na ganyan, i-block nyo na sa inyong mga Facebook page. Yan, ito po, sabi po dito, spot the difference. So, ex-President Noynoy Aquino sa Senate, dembak siya. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share po itong ating video. Pag-uusapan din po natin mamaya si Diwata Pares, no? So, dahil base sa pag-aaral po ni Manong Ted Filon, malamang si Diwata Pares ay ginagamit lamang ng vendors party list. Yun po yung ating magre-react din po tayo dito. Ito po, spot the difference daw, sabi ni The World Tonight. Ito po, mga animal to eh. Yan, no? Itong mga page na yan, huwag kayong maniwala sa mga yan. Ha? Pero mag-react tayo dyan. Ex-President Noynoy Aquino sa Senate, then back siya probes 2017.
Tapos BP Sara Duterte sa House of the Representative Fund Hearing 2024. So, sabi po dito, si Noynoy, si ex-president Noynoy Aquino, nag-ano siya sa Denbach siya, nag-under oath. Tapos si Madam Inday Sara, hindi siya nag-under oath. Bakit? Parehas ba sila? Ang tanong, parehas ba sila? Ikukumpara nyo si Noynoy kay Madam Inday Sara? Ako naman. Ang Denbach siya po, ito po ay itunurok sa mga bata, may mga namatay. May mga namatay po according sa balita. Pero yung pong Denvaxia, ang gumawa po nun ay sinabi din na itong Denvaxia ay dangerous, delikado nga, hindi pa talaga proven. Kay Madam Inday Sara po may namatay? Meron po bang criminal investigation dito? Meron po bang tinatawag nilang probable cause? Wala po. Mismo nga ang COA, kinlir po ang pangalan ni Madam Inday Sara, itong mga lahi ni Tambaluslos, kung gumawa ng mga trolls at gumawa ng mga posts, hindi pa ayusin. Mantakin mo, ikukumpara mo si Madam Inday Sara kay Noynoy. Gaano kalayo ang disparity nila? Gaano kalayo ang distansya pagdating sa utak? Si Noynoy ba, attorney, lawyer ba yan? Kaya nga nag-under oath yan kasi hindi naman lawyer yan. O bakit hindi siya napilitang mag-ipag-under oath? Bakit? Kasi nga si Chua, kahit lawyer yan, pero mas mataba ang utak ni Madam Inday Sara. Isipin mo, ikukumpara mo si Noynoy kay Sara Duterte. Ang layo po niyan. Naku po. Kahit pumanaw na po ito na hindi naman alam kung anong kinamatay, pero hindi ako naniniwala kay Gadon. Sabi ni Gadon kasi namatay siya sa AIDS pero hindi ako naniniwala kay Gadon. Na-disbar nga yun Pero malay mo, totoo din si Gadon, totoo rin na sinasabi niya, o malay mo, hindi. Pero kalimutan na po natin kung anong kinamatay ni ex-president. Respeto lang sa kanya. Pero yung gumawa nito, walang respeto kay Noynoy Aquino. Kasi ginawa pa siyang example na pinapakita dito na bratinela si Madam Inday Sara. Sabihin na natin bratinela pero may utak. Wag niyong igaya kay Marcos Jr. Naku naman, ginagaya niyo kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. ba, ngayong panahong ito, alam niya yung ginagawa niya? Siyempre, hindi niya alam na tutulog sa oras na ito. Ano ba naman kayo? So ito po, pag may nakita po kayong parang octagon dito sa gilid, iisa lang po sila. Yan. Hindi po yan. Dapat ito, yung mga tinitake down yan Dapat yan ang mga tinitake down Yan. Kasi ano yan propagandist yung mga yan yan Ang concentration lang nila, si Madam Inday Sara Duterte. Pangalawang picture, Sandro Marcos, wag muna nating pag-usapan si Sandro Marcos. Ayan tapos, ito po. Yan. Ayan, si Chua. Yan, si Chua yan po, ano po yan Ibang page yan, Pilipinas Today naman yan. Ayun parang may octagon din sa gilid, nakikita nyo po, lalagyan ko yung octagon para makita nyo. Pag may nakita po kayong octagon na ganyan, ibig sabihin, yan po, isa lang pong isang grupo lang yan, Ayan yung octagon na yan. Mga mga trolls yan, mga trolls po yan. Ayan mga bayarang trolls po yan, Pilipinas Today. Representative Chua, Vice President Sara behave like the entitled brat she truly is. VP Sara behave like the entitled brat she truly is. We have a Vice President who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of Constitution. Sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ikaw nga nagpauwi, di ba sabi mo, total hindi ka naman nag-under oath, at marami ka pang gagawin. Sige po, mahal na presidente, umuwi na po. Di ba nanginginig ka pa nun, Chua? Ano ka ba naman? Di ba nanginginig ka pa nung sinasabi mo yun, nung nilapitan ka ni Madam Inday Sara? Hindi ka ba nahihi? Nagtatapang-tapangan kasi kayo pag wala na dyan si Madam Inday Sara Magtapang-tapangan ka naman pag nandyan siya sa harapan mo. Hindi siya above the law. Alam lang po niya yung law. Hindi siya above the law, alam niya yung law. She knows the law.
You don't know the law. Bakit hindi niyo siya kasuhan? Kasuhan niyo siya. Sabihin niyo, above the law ka, ma'am. O, ito pa, isa pa po to. Ayan, ito naman. Nagisali pa si Nagisali pa si Manong Arnold Clavio. Ngayon lang ako nakakita ng isang government official na nakipagbanggaan sa mga kinatawan ng taong bayan. Kayo ba, kapag umingi kayo ng baon sa inyong magulang, ikaw pa ba ang mayabang o magmamalaki? Komento ng veteran broadcaster na si Arnold Clavio. Ito, hindi na sana ako magko-comment kay Manong Arnold Clavio kasi nagkasakit ito eh. Pero since binanatan mo si Madam Inday Sara, let me educate you. Hindi siya umingi sa kanyang magulang. Ang pera ay hindi kanino man, sa atin yon. Hoy, Manong Arnold Clavio, let me educate you. Yung mga inihingan niya, mga anak niya yun, vice president yan eh. Ano ba sila, kongresista? Sinong magulang doon? Sila o yung... Pangalawa, Manong Arnold Clavio, yung inihingi niyang pondo, hindi naman sinabi niya, akin hindi. Yung inihingi niyang pondo, kung bibigyan siya, okay. Kung hindi siya bibigyan, okay. Kinatawan ng taong bayan, tama, sila'y kinatawan natin. Pero wala silang mga utak. Di ba? Kaya nga, Manong Arnold Clavio, kung sasawsaw ka sa mga fishball, sasawsaw ka sa isang issue, ayusin mo ang komento mo. Huwag yung sumasawsaw ka sa issue, sablay. Sabi niya, kinatawan ng taong bayan, kayo pang umihingi, kayo ng baon sa inyo magulang. Ano ba yan? Hindi naman siya humingi ng baon eh. Pondo yun. Tsaka walang may-ari nun. Tayong lahat ang may-ari nun. Pondo na yun. Wala siyang inihingi. Kung pondo yun. Kung bigyan siya, okay. Kung hindi siya bigyan, okay. Ang layo naman ng comparison mo, Manong Arnold Clavio eh. Kung ayaw mo si Madam Inday Sara at sasawsaw ka sa susunod, ayusin mo naman. Para hindi ka gaano masupalpal. Ito pa po Ito maganda-ganda dito. Yan. Dito, malupitan ito eh. People's Tonight. Pero kung makikita nyo po dun sa gilid, bandang right side. Bandang right side ba yun o bandang left side? O bandang left side, meron pong octagon. Yun po ay magkakasama yan. Iisa lang yan. Ginawa po ang mga page niya para atakin si Madam Inday Sara. Okay? Mag-ingat po kayo sa mga page na to Sa bagay, wag na kayong mag-ingat. Alam ko hindi naman kayo maniniwala sa mga post nila. BP Sara biggest loser sa Trust Performance Survey. Inilabas ng Okta Research nitong Lunes, Mayo 20, ang pinakahuling trust at performance rating ng top government official batay sa survey na siya nagawa noong Marso 24-27, 2024. Okay. People's Tonight. Let's say sabihin natin legit ka. Alam mo ba kung ilan yung performance survey niya? 60% tsaka 61%. Si Marcos Jr. ilan? 50%? Ibig mo bang sabihin yung 60 tsaka 61 mababa? Kumpara kay Tambaluslos ilan? 31%? Ito po Itong mga narrative ng mga makakaliwang grupo, sabihin na natin makakaliwang grupo, itong mga narrative nila, BP Sara, biggest loser. Mako-consider ka pa bang loser kung 61% approve ratings ka na? At ang partida, nagtanong sila kung saan nagbibigay ng bigas si Martin Romualdez. Kumbaga, napansin ko lang po itong mga page na to, Tonight, People's Tonight. Pero napansin ko, merong octagon eh. Sabi ko, walang iisa lang to. Pare-parehas ang mga o baka tanggalin na nila yan dahil napuna na natin. Gagawa pa sila ng trolls, hindi pa nila ayusin Ito, yan di ba meron siyang octagon, tapos itong Pilipinas Today. Ayan. Ayun may octagon din Pilipinas Today naman yan. Dapat ito yung mga sinisiyasat eh. Propagator ng fake information. Ayan Pilipinas Today. Ayan. Sige po, mag-ingat po kayo sa mga yan. Baka mabudol kayo niyan. Mambubudol ang mga yan. Ito pa.
ito ang talagang dapat natin pag-usapan. May yan. Ito si Diwata, ito po si Lasing Chris Aquino, yung jowa ni Amy Marcos daw according to ano. Tapos yung siya naman Enzo Pineda, ngayon si Marco Gumabaw. Ano ba, wala na bang bench brief fashion show? Ay baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pagkitanong nga kung alam niya yung alam nyo, Pilipinas Today, wag kayong mata pobre. Kung yung amo nyo, kung yung nagpapasahod sa inyo mata pobre, wag kayong mata pobre. May kani-kaniyang mga karapatan tayo. O di ba? Hindi si Rendon Labrador pala ang nag-comment. Wala namang utak yan si Lebron Labrador eh. Hindi naman dapat pinapakinggan yan eh. Malaki lang katawan pero ulo walang laman. Tapos netizen yan. Alam nyo, may karapatan ng bawat Pilipino eh. Yung sambangag nga eh, nanalo eh. 'Di ba? Si Marcos Jr. nanalong presidente, wala namang natapos eh. Walang natapos. Walang diploma. Si Amy Marcos naman, sabi niya tapos siya ng UP or UST, hindi ko alam, pero wala naman diploma, hindi naman. Puro mga sinungaling yan eh, puro mambubudol yan eh. Mantagin mo, nabudol kayo. Ako hindi ako nabudol kasi nga sa simulat sa pool pa lang, alam ko na kasi nakikinig ako sa mga sinasabi ni PRRD. Ano sabi ni PRRD? Weak leader. Nagko-coke. Bangag, may bagahe. Yun. Hindi pa kayo naniwala sa kanya kung kani-kanino kayo naniniwala. Paano? Yung maraming vlogger no, nabudol. For the views. Sige, Marcos tayo for the views ha. Kasi siyang pinakamainit eh, yan. Nasan sila ngayon? Likwasan, na ngayon, wala na kay Marcos Jr. Paano? Wala nang views doon. Di po ba? Ngayon, ako, bilib ako dito kay Banat Bay eh. Bilib ako kay Banat Bay. Bilib ako sa mga banateros kasi ang mga banateros, tinayuan nila ang kanilang sinasabi. Kahit na wala silang views nung panahon ng eleksyon, hindi sila kumalas. Tinayuan nila ang prinsipyo ng Duterte brand of leadership. Ngayon, yung mga vlogger ni Marcos Sr. Nga. Kaya nga dito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Tayo po ay nagmamasid, nagre-react, at tayo po ay nagbabantay. Kung ano man ang gawin ng mga kalaban upang pabagsakin si Madam Inday Sara, tulong-tulong po tayo. Wag po nating ayaan na tayo'y mabudol muli. May karapatan ng mga yan. Ito, pag-usapan natin to. Kawawa naman si nagpapapansin, Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Kung ito po, unverified po ito, disclaimer lang, unverified. Nakita ko po ito sa internet, pero it doesn't mean na ito po ay galing kay Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ang haba po ng pangalan. Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ba't hindi pa kanya ginamit lahat ng pangalan? Ferdinand Alexander Magallanes, lahat ng pangalan, Antonius Aurelius. Ang haba no? Pero yan ang gusto nila, yan natin. Pagkalamero kasi ako eh. Ito po, namimigay po siya ng mga ayuda, mga relief goods. Kung totoo ito, kudos sa iyo, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, no? Kung kayang sikmurahin ng mga taga-Ilocos kung saan ka nakaupo bilang kongresista na ganito ang ibibigay mo sa kanila, hindi mo man lang binigyan ng medyo corn beef or mumurahin lang. Ay, merong corn beef pa yun isa. Meron. Sorry Okay po, maagang po yan, maagang pamasko yan.